Alright, hindi pa rin pong tuluyang humuhupa ang tensyon sa Makati City Jail. Ang isa sa mga, Pinuno ng mga inmate doon, binugbog ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology dahil umano sa pag-alma sa ilang patakaran ng kulungan. Para pag-usapan yan, makakasama natin sa studio ang asawa at ina ng pinuno ng mga inmates sa Makati City Jail na si Jose Marie Mati. Magandang umaga po, Aling Jeneline at Nanay Lourdes. Magandang umaga rin po. Kayo po yung asawa ho ninyo, sir. Opo, si Jose Marimati po. Jose Marimati. Opo. Ano ho nangyari, ma'am? Bali kasi po, meron po kasi silang empleyado na gustong patalsikin dahil po sa sistemang ayaw nila. Anong sistema po ito? Yung kagaya po ng pagtatrato sa kanila, sa pagkain, tapos yung sinasabi niya Ano po, ba problema sa pagkain, ma'am? yung hindi po makain yung halos yung pagkain nila, parang kung pwede na pwede na. Sabi kahapon parang kaning baboy na raw. Opo, parang ganun. Okay. Kung basta parang babasura, pwede na po kayo sa wala, ganun. Ay, mas masarap pa siguro yung dipagpag, ano po, ma'am? Parang ganun nga po. Ano pa ho? Tapos yung sinasaktan yung inmates, may Paano? 4 na inmates sila sinaktan. Kagaya nga po yung may video, yung asawa ko, yung parang kahoy na matigas sa ulo, sa likod, tapos sa mukha. Makikita nyo naman po yung sa video. Bakit? Ba't sinasaktan? Kasi nga po, yun na isa po yung sa dahilan yung may inano nga po silang empleyado na Gustong patalsikin? opo. Tapos sinabi po nila yung kay Wardina, hindi po sila pinakinggan ni Wardina, kaya sila Sino paano pa pangalan ng warden po? Azucena yung apelido niya. So, yun yung warden, babae. Opo, babae po. Kayo naman ho, ma'am, ano hong ninyo, obserbasyon doon? Ang inaano ko lang ho doon, yung in-interview yung spokesman nila kagabi, puro hindi ho totoo yung mga sinasabi dahil meron din ho kasing isang bali, hindi niya kilala na anak ho yung si Jomar na may pangyayari ho na may alam din siya sa loob, kung yung sistemahan sa loob. Na yung kinukomplain ho ng anak ko na jail guard is may alam ho talaga sa mga... Sistema? Oho. Ano po yung sistema na yon? Bukod dun sa nireklamo Tungkol nilang... ho sa drugs. Drugs? Na ayaw ho ng anak ko. Ang anak ko ho, nakakulong. Ang kaso ho, drugs. So, baka hindi na ho malaman ng anak ko kung ano ang tama dahil nasa loob ng anak ko dahil sa pagkakakulong sa drugs. Nung nasa loob na siya, dahil namumuno ang anak ko Mayor po siya. Mayor. ngayon, ayaw niya, tinanggal niya yung drugs. Ngayon, meron isang empleyado ho doon na sa drugs, nagpapabenta. Naku. Sino Meron ho- parokyano naman sa loob? Mga inmate din? Oo. At meron hong bali. Meron, excuse lang po Meron po kasi dun inmates na tao niya na nahuli po nung asawa ko na mayores. Ngayon nahuli po nung asawa ko na may shabu, and then pinlash po dun sa bowl. Tapos kumalat po yun na 12. Yung 12 po yun yung gumagawa ng mga kasalanan. Na 12 po yung tauhan niya. Simula po nung nahuli yung tauhan niya, pinag-initan niya na po yung mga Sinong inmates. empleyado ho ito, yung pinapatalsik? Si Simpuego po. Ano naman si Simpuego? Anong posisyon nito? Inspector po siya. Inspector. Anong papel niya doon sa BJMP dyan sa Makati City? Siya po yung mga nagse-search ng mga kung may kontrabando po. Kaya nakakapasok din po yung mga Ay, oo. tao. Siguro nakapikit yun habang nagsisearch. Ma'am, sinasabing nilipat daw sa Bagong Diwa si Jomar matapos pasukin ng BJMP ang kulungan. Bakit daw nila nilipat? Yun nga po ang inaano. Dahil ang anak ko po daw ang promotor ng gulo. Pero kaya nagkaroon ng gulo ho, nung kahapon. Kailan nilipat ito? Kahapon? Kahapon din ho. Kahapon nilipat. Oh. Dahil ho, ayaw ho ibigay ng mga inmates ang anak ko. Kung hindi ho maganda ang palakad ng anak ko bilang namumuno doon, hindi ho, ibibigay ho yan Ano kakalabanin ng mga inmates ang mga jail guard? Ano ba yung anak ko doon? So ayaw ibigay ng mga inmates ang anak ko dahil maayos naman ang anak ko magpalakad Di ba ho? Okay. Kaya nagkagulo. Kasi gabi pa lang gusto na nilang ilabas ang anak ko. Nang hindi Bakit? namin May court alam. order? So bukod doon sa pagbibenta ng mga droga sa loob ng kulungan, ano pang ibang... Yung bago ho, kasi daw yung warden ngayon dyan Dati ho, lalaki. Opo. Napalitan lang po, January. Walang gulo. Mismo yung pinalitan ng warden, bumababa na ang anak ko sa doon sa Pagkabayor. Mayores. Ayaw ho nung dating warden. Dahil maayos naman ang palakad Ayos. ng anak ko Kailan pinalitan si Warden? Yung dating Nung Warden? second week po ng January. Second week ng January. Tapos ito na umupo yung babae. Opo. Ang Warden ngayon. Opo.
na antimano So, po. ibig sabihin na itong si Warden ngayon, mukhang hindi siya nagpapatakbo. Yung isa, yung sinasabi mo, nagpapatakbo Parang yata. ganon. Ano pangalan nun? Yung sabi mo na pinapatanggal nila. Si Pego po. Si Senpuego. Parang si Senpuego yata nagpapatakbo dyan. Parang ganun po kasi unang-una po, Inireklamo na siya doon sa warden. nagreklamo po nung maayos sa kanila yung asawa ko, hindi nila inintindihan. Gusto nila mangyari nung gabi na yon, ipalipat po sa bikutan ang hindi namin alam. At batay sa kwento ni Jomar sa inyo po, no? Apo. Magkano po ang halaga ng kalakalan ng droga dyan sa Makati City Jail buwan-buwan? Nasa, Ako na lang ho. Kasi mismong yung babae ho, may isang babae ho na bali, kailan ko lang ho rin siya nakilala na hindi niya talaga po alam na anak ko, kung hindi kahapon lang ho na pangyayari na nalaman niya na, ate, anak mo pala si Jomar. Magkano Dahil po? minsan ho, na nagdala rin siya doon. Aha. So magkano po yung estimate ni Jomar na Ang kalakalan piso doon? po raw na dito maibebenta sa labas, doon po daw ay 500 ang bawat isa. Di, bali, apat ng bali ang isang sachet po, yung isang bulto, kung sa halimbawa po is 15,000, mapapalabas niyo po siya ng 45,000, 40,000. So million ang kita sa loob. Hindi naman po Dahil konti-konti total, lang po daw. naman. Saan ho nanggagaling daw ho itong droga na ito? Ayun. Hindi na po nasabi nung babae na bali bagong kong kaibigan. Dahil minsan talaga po nakapagdala raw siya. Naikwento rin po niya doon sa kagabi na interview na rin po siya. So, yung anak ko ninyo, bali mister ho ninyo, nasa Bikutan ngayon. Opo. Hiningi po sana namin baka po pwedeng makita po namin yung anak Yun ko. nga po, dumalo po ako kahapon doon. Nasabi po sa akin doon, hindi daw po namin pwedeng makita dahil may order daw po sa taas. Na bawal daw pong makita. Kasi may kasamahan din po siya. Yung kaibigan ko rin po nandun din po. Bali, asawa ng kaibigan ko po. Bali, dalawa sila. Yung Norman Ace Maniti po. Yung inmates po yun. Sabi nung asawa nun, bakit po hindi pwedeng dalawin? Kung inmates po, dapat po silang tumanggap ng bisita. Ngayon sabi po niya, wala po kasing... Hindi naman ho naka-Bartolina yung asawa niya. Kasi pag Bartolina, mukhang hindi po pwedeng dalawin pag naka-Bartolina. Hindi po namin alam. Hindi Labing nga isa po po sila namin kasi alam hindi eh. nila doon kahapon eh. Di ba dahil inakusahan sila pasimuno sa gulo? Opo, Yun ganun po ang po. sinasabi. Gulo ba talaga? Riot o ingay lang talaga? Hindi. Kasi sinasabi ni ditong spokesperson kahapon, nag-riot daw. Yun nga po ang... Sinagsisira yung mga gamit ng gobyerno. Ito nga po, yun nga po yung kaya po kami nandito. Kaya nakakagigil po kasi talaga eh. Unang-una po, yung hinahampas nila sa video, makikita nyo naman yun yung asawa ko. Hindi po talaga dapat magsisimula ng riot yun. May cellphone po siya sa loob, kausap ko siya sa media na stop mo na yan, na patigilin mo na yung mga tao para wala nang mangyaring gulo. Ang sabi ng asawa ko, sige may ititigil ko na para maayos na. Kung sakaling gusto nila ilipat ako sa Bikutan, tama na yun para matapos na to. Sabi ko, di matahimik na po doon, tahimik na. May nakausap akong isang jail guard, hindi ko alam kung ano pangalan ng jail guard. Sabi niya sa akin, hindi, nakaset up na po to eh. So, ibig sabihin, kahit tumigil yung inmates, sila pagpapatuloy pa rin po, nagagirahin nila talaga yung inmates. Meron po doon na mga ganyang kalalaking house na tatlo na yung tubig, so binomba po sila Ilan ba nun. yung inmates doon? At ilang taon na yung asawa mo? 500 plus po yung inmates doon. Tapos 2014 po yung asawa ko doon. Naghihiring pa po siya hanggang ngayon. Alright, okay na? Alright, partner ha, at Okay. this point, nasa kabilang linya naman ng ating telepono. At makakausap natin si Jail Senior Inspector Javier Solda, ang tagapagsalita po ng BJMP. Magandang umaga po, Senior Inspector, sir. Sir Erwin, Sir Martin, magandang umaga po at saka sa lahat ng ating mga nagpapalala. Morning po. Alright. Sir, siguro, hindi ho kami nangingialam, pero may mga katanungan lamang ho kami doon sa nangyari sa City Jail kahapon sa Makati. Alam ko siguro, baka patakaran nyo yun para maiwas na sa gulo. Ita-transfer yung inmate na sinasabing pasimuno doon sa gulo, o yung mayores. Pero ang tanong, sir, pag transfer po ba, wala nang karapatan yung kamag-anak na makita yung kanilang kamag-anak na nailipat na kulungan? Hindi po, Sir. Sir, hindi po inaalis ang karapatan ng pagbisita Alright. ng pamilya, lalo na ng abogado, kung malilipat man o matatransfer ng detention facility. Nasa studio po namin ngayon yung asawa at ina po nung transfer ninyo, na pangalan ng Jose Marimati po. si Jose Marimate. Kahapon pumunta sila doon pero sinagsabihan daw sila ng
BJMP sa Bikutan, hindi pwedeng dalawin dahil may utos sa taas. Pwede ba ito, sir? Initially po kasi before po kasi talaga makadalawan, may mga procedures lalo na po ito pong asawa noong ating bisita ngayon diyan sa studio, isa po ito sa mga nag-instiga. Pero hindi naman po yan absolute or totally inaalisan sila ng karapatan na dumalaw sa kanilang asawa. All right. Sir, ano po ang tugon ng inyong opisina? Kasi ang reklamo ng mga inmates, yung pinapakain sila ng parang Masahol pa sa kaning baboy. mas masahol pa sa kanin baboy, tapos Yung bentahan ng droga. bentahan, binubugbog ba? Ano po ang tugon ninyo? Nais po namin ipaalam sa publiko na hindi po ito totoo at actually po inaasahan namin sa tuwing naghihigpit po kami na pagpapatupad ng mga rules and regulations namin. In fact, prior po ng insidente na ito, sunod-sunod yung ginawa namin na Greyhound operations. And yun nga, unfortunately, yung isa sa mga cell leader na nag-instiga nitong gulo ay nakuhanan ng cellphone at siya yung nagpasimula. And kinausap niya nga yung kanyang mga kasamahan na mag-create ng ganito. Sir, mawalang galang na po. Ano po? Kayo po ba nadadalaw dyan sa City Jail? O yan ho yung sinasabi nyo sa amin report po ng mga taga Makati City Jail? Nandun po tayo, Sir Erwin. Pinuntahan po natin, nakita po natin yung sitwasyon kahapon. Alright. Isa-isayin mo natin problema. Okay. So, may standard operating procedure kayo, hindi pwede madalaw. Mamaya ho, pwede naman dalawin, pwede naman makausap nitong mga bisita namin, yung kanyang mister o ng kanyang anak. Sir. At una po sa loob po ng Makati City Jail, gusto lang po natin maipaalam na talaga pong sira yung facility na iniwan itong grupo na ito. Sinira po nila yung gate at yung pong mga areas ay hindi pa po safe para sa general population. At yung mga bisita para makapasok. I understand where you're coming from, Senior Inspector. Ang punto ko, yung asawa nito, na anak niya ay nasa Bikutan. Wala hong sira sa Bikutan. Pwede naman nilang madalaw yung kanilang mahal sa buhay doon. Kung sa Bikutan po, kung sa Bikutan, Sir Erwin, doon sila dadalaw, ay pwede po silang magpunta at makipag-coordinate lang po sila sa warden. Bueno, ganito ang sinabi sa kanila ng warden, hindi raw po pwede dahil may instruction sa taas. Since ikaw ay nasa headquarters, baka pwede mong bulungan yung itaas, sabihin mo, dadalaw ho itong anak at saka nanay, I'm sure may karapatan ho sila, na madalaw yung kanilang mahal sa buhay. Pwede ba? Pasamahan namin ito para masilip nila kung okay pa ba, hindi pa pilay. Hindi pa nasaktan yung inmate. Baka wala ng mata. O baka wala ng mata. Pwede ba nilang masilip, makausap, makayakap man lang yung kanilang mahal sa buhay mamaya? Pwede ba? Sir Erwin, i-coordinate po natin yan. So, pwede? Opo, i-coordinate po natin kung paano po natin Alright. yung Okay. po ng family. Alright. Pangalawa, sir, yung pinapatransfer po nila kasi hindi po matatapos itong gulo na ito kung hindi po matatransfer yung isang empleyado na hinihingi po nila, sir. Opo, kasama po yun sa malawak at malalim na investigasyon na isasagawa natin, Sir Erwin. Kung may pananagutan talaga yung personnel, definitely po, maalis po siya sa Makati City. Sinabi niyo po, sir, na hindi totoo yung mga paratang. Pero merong video na pinagpapalo, binubugbog. So ano po ang inyong tugon doon sa video na yun? Doon po sa pagpapalo, hindi naman po natin tinatanggi kasi nakita mo rin po, pinanood ko yung video, So isasama po natin yun sa investigation natin at titignan po natin yung liability sa ating personnel. Okay. Saka hindi ko na po ililipat, babalik pa uli ang anak ko. Makita ko man po ngayon sa Bikutan. Hindi ko na para ibalik po dyan sa Makati. Hanggat nandiyan po lahat, yung mga naka-duty ngayon, itong panahon na to na nangyari yan, babalik ko para patayin ng anak ko? Hindi na po, sir. So, mas okay ho sa inyo sa Bikutan na lang? Doon na. Kayo, Sa Bikutan. Mrs., mas okay na sa Hanggat Bikutan? gusto ko lang po, babalik nila ang anak ko, lahat sila matanggal. Okay. Kasi kahit din po yung BJMP na humahampas dun sa asawa ko, hindi ko rin po siya titigilan. Okay. Para matanggal po siya sa So, pwesto. sir, pangako po ng pamunuan ng BJMP, magkakaroon ng malawakang at malalimang investigasyon hinggil sa insidenteng ito. Tama po kayo yan, Sir Erwin. At sana po, sir, hindi saktan. Kasi alam naman natin na nakatutok na yung buong media, para na rin sa kapakanan ng lahat na magkaayos din at
Siyempre, masakit din pag ikay yung mahal mo sa buhay, nasaktan o napatay, sir. Tama po kayo dyan, Sir Martin. In fact, nung nagsimula po yan, isang gabi pa lang, pasado alas 6 ng hapon, nagkaroon na ng dialogo hanggang inabot na ng pasado ating gabi. Pero hanggang hindi nga sila tumiglat, yun nga, sumunod na yung ating ginawang response sa kanila. Kaya ho kayo lalong nagalit lahat dyan sa anak ko dahil nga ho nagsalita sa media ang anak ko. Kaya nga ho nagpatawag na ng media ang anak ko. Gabi pa lang ang manugang ko nakabantay na doon. Buti na lang nakatawag ang anak ko. Kung hindi nakatawag ang anak ko, siguro wala na, patay na. Ano Mahumilaan ay lalaban namin sa inyo? Okay. Sige po, sir. Go ahead. Nahumilaan po kayo, ma'am. Ano? Actually po, ang pinagmulan po talaga nito, yung aming maigpit na pagpapatupad ng aming mga rules. Ay, hindi and po yun regulations. ang Kasama pinagmulan na po nun. Yung Hindi po yun ang pinagmulan nun. out ng mga contraband. Kasama po sa mga contraband, Sinungaling. mga cellphone. Alright. Okay. Ano ho pinagmulan, ma'am? Ang pinagmulan ho talaga na yung si Sipuego ho, pinag-iinitan niya talaga si Jose Marie. Kasi ho, may bagay daw yatang 2013 or 2012 na sinasabi niya na yung asawa ko daw yung mayores doon at may nangyari parang aberya. So, sinisisi niya yung aberya na yun sa asawa ko. So, ang lumalabas sa Senior Inspector, ang itong isang empleyado ho ninyo dyan, isang opisyal, si Cienfuego, siguro po, sir, para once and for all, matigil na yung gulo dyan, mga riot in the future, alisin na lang muna ito siguro, dalhin muna sa headquarters. Hindi naman siya pinapasibak namin. Ang sinasabi lang, dalhin muna kaya sa headquarters, sir, para ma-isolate itong problema na ito. Ano tingin nyo? I-take note po natin yan, Sir Erwin, yung rekomendasyon nyo. At yan Okay. din po ang kaparehang rekomendasyon na isasama natin parte ng investigation. At panghuli na lamang, sir, gusto ko po, sir, ngayong araw, makita po ni Mrs., ni Nanay, ang kanilang mahal sa buhay. Pwede ba yun, sir? Kasi ayoko silang bumalik dito bukas at sasabihin, hindi na naman nila nakita ang anak nila o asawa nila. Gusto ko po, ngayong araw, makita nila yung kanilang mahal sa buhay, na buhay pa ito, na nasa maayos sa kalagayan. Pwede ba, Captain, sir? Sir Erwin, wala pong problema. I-coordinate po Opo. natin yan. Yun po inyong public service na yan. Alright. So, ina-assure naman po natin. In fact, Mayor Pete Peña was there. Nakita niya naman yung kalagayan ng mga inmates. Okay. Maayos naman ang kalagayan Sige nila. po, I will, babalikan ho namin kayo, sir, kung hindi po nila nadalo at nakita. But anyway, ako po'y naniniwala na paninindigan po ninyo yung pangako ninyo na makikita nila yung mahal nila sa buhay. Maraming salamat po, Captain, sir, sa panahon na pina-unlock niyo po dito sa aming sa TV5. Thank you, sir, and good anytime morning. Po, Sir Erwin, magandang umaga. At maraming ding salamat, Ma'am Jeneline at Nanay Lourdes. Ano po, kung may problema po ho, at hindi nyo madalaw, kami ho'y balikan nyo rin, tawagan nyo kami at kakalampagin namin. Akong bahala bukas ito sa Senior Inspector na ito. Ano po? Okay, maraming salamat din po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.